Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na rollout ng relief at rehabilitation ng Cebu matapos ang magnitude 6.9 na yumanig sa probinsya nitong Martes ng gabi. Inilabas ng Pangulo ang utos matapos ang ulat ng namatay, sugatan at sumira sa ilang makasaysayang simbahan at iba pang istruktura, gayon din ang pagkaantala ng serbisyo ng kuryente sa ilang bahagi ng Visayas. Sa isang pahayag na nawagan si Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga ahensya ng gobyerno na i-activate ang Quick Response Funds o QRF kaugnay ng direktiba ng Pangulo. Nagsisilbi ang QRF bilang emergency fund na ginagamit sa pagpondo sa agarang pagbibigay ng relief at mga hakbang sa pagrecubre na tutulong sa mga komunidad na makabalik sa normal pagkatapos ng sakuna tulad ng lindol at bagyo. Maaari ring humiling ang mga ahensya ng replenishment mula sa DBM sa oras na nabawasan ang kanilang QRF balance sa 50%. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagbabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya ng Cebu. Sa kanyang opisyal na pahayag, tiniyak nitong all out ang pamahalaan sa paghatid ng tulong sa apektadong lugar. Nanawagan ng Pangulo sa lahat ng residente ng Cebu na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Aniya, kasalukuyan ng pinangungunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang koordinasyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno para sa mabilis at organisadong tugon sa epekto ng sakuna. Nagsagawa ng Department of Public Works and Highways ng pagsusuri sa mga kalsada upang siguraduhin ang ligtas sa mga daan at tulay habang tinatrabaho na ng Department of Energy o DOE ang pagbabalik ng power supply. Nag-deploy na rin ang Department of Health ng karagdagang personnel sa mga ospital. Dagdag ng Pangulo, tumutulong din ang Bureau of Fire and Protection o BFP sa search and rescue operations. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dinadaan na sa validation ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRIMC ngayong Miyerkules ang iniulat na 26 na patay at 147 sugatan sa magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City, Cebu at iba pang kalapit na probinsya. Sa situational report ng ahensya bandang alas 8 ng umaga ngayong araw, sinabi nitong bineberipika pa lahat ang ulat ng patay at sugatan sa Region 7, Central Visayas. Sinabi din ng NDRIMC na suspindido ang mga klase sa 46 na munisipalidad sa rehiyon habang 4 na bayan sa rehiyon ang nagsuspindi ng trabaho sa kani-kanilang nasasakupan.
Habang sinusulat ang balitang ito, wala pang inilalabas ang NDRIMC na bilang ng apektadong pamilya at datos ng pinsala ng naturang lindol. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng local government units o LGUs, lalo na ang mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol, na agad magpatupad ng mga critical response measures kasunod ng malakas na lindol. Ayon sa DILG, dapat nang mag-convene ang Local Disaster Risk Reduction and Management Councils o LDRIMCs at i-activate ang Emergency Operations Centers at Incident Management Teams. Pinakikilos na rin ang barangay DRRMCs para magsagawa ng monitoring sa mga gumuhong istruktura at geohazard areas. Dapat rin isa prioridad ang rapid damage assessment sa mga kalsada, tulay, paaralan at ospital. Pinatitiyak din ng DILG ang kaligtasan sa lahat ng evacuation centers at kung maaari, gumamit muna ng open spaces bilang pansamantalang evacuation sites. Kaugnay nito, inatasan ang lahat ng regional offices ng DILG na paganahin ang kanilang emergency operations centers at ang disaster online reporting and monitoring system o DORMS. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, agad na nagbaba ng kautusan si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Field Office 7 Central Visayas upang paigtingin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan na apektado para sa karagdagang resources na tutugon sa pangangailangan ng mga tao. Tiniyak ni Gatchalian na mayroong sapat na imbakang ahensya pagdating sa food at non-food relief supplies, maging sa standby funds na nakahandang gamitin para sa augmentasyon ng resources sa apektadong LGUs. Sa kasalukuyan, mayroong nakapreposisyon ang DSWD na 379 million pesos standby funds at 2.4 million pesos o 2.4 million na mga box ng food packs o family food packs sa buong bansa. Ayon sa kalihim, patuloy rin ang Visayas Disaster Response Center o VDRC sa Mandaue City sa pag-produce ng FFPs araw-araw upang tiyakin ang replenishment ng mga supply. Bukod sa probisyon ng resource augmentation, sinabi ni Gatchalian na handa ang ahensya na tulungan ang mga lokal na pamahalaan upang ilikas ang mga apektadong pamilya sa ligtas na lugar at mahatiran ang karampatang tulong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Acting Chief ng Philippine National Police o PNP, ang mobilisasyon ng lahat ng mga personnel at resources ng pambansang pulisya upang rumisponde sa apektadong mga residente ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sinabi ni Nartates na bukod sa pagresponde, inatasan din niya ang mga pulis na panatilihing ligtas ang publiko sa mga establishmento at importanteng mga infrastruktura na nakompromiso sanhi ng malakas na lindol. Alinsunod pa rin ang hakbang na ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kagyat at maaasahang tulong ng pamahalaan sa panahon ng pangangailangan. Activated na rin ang Disaster Incident Management Task Group sa Police Regional Office o PRO7 Central Visayas. Nakatakdang magsumite ang PRO7 ng komprehensibong ulat sa epekto ng lindol sa Visayas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nag-abiso ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid simula mamayang o ngayong hapon dahil sa pagnipis ng reserba sa kuryente. Ipatutupad ang yellow alert status simula ngayong 1:00 ng hapon hanggang 12:00 ng hating gabi, tatagal ng 11 oras. Ayon sa NGCP, nawalan ng
megawatts ang grid dahil sa 27 planta ang napilitang magtigil operasyon matapos ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Bukod sa naapektuhan ng lindol, 16 na planta ang hindi na available bago pa ang insidente at isang planta ang nasa departed capacity. Sa kabuuang 1,654.7 megawatts ang hindi magagamit. Samantala, nananatiling nasa normal na kondisyon ang Luzon at Mindanao grids. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kaugnay pa rin ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu ay makikibalita muna tayo sa ating panauhin ngayon sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, si Sir Eric Apolonio. Magandang araw po, Sir Eric, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang hapon po, Ms. Bea. Ayun. At yun nga, makikibalita po kami, meron po bang naitalang pinsala sa ating mga paliparan sa Cebu kasunod po ng magnitude 6.9 na lindol sa naturang lugar? Wala naman po, no? Nagkaroon lang ng konting delay yung flights kahapon, kagabi dahil nga doon sa lindol. Kinakailangan ilikas muna yung mga pasahero for safety reason. But after 1.5 hours, naibalik ko yung mga pasahero sa loob ng passenger terminal at tuloy-tuloy na yung flight. Okay. That's good to hear po. Spokes, ilang paliparan po ba ang located sa Cebu? Alin-alin po ang mga ito? Ang sa Cebu po, dalawa lang naman, yung Mactan Cebu at saka yung Bantayan Airport. Community Airport po, maliit lang po ito. Okay. And what about po doon sa Region 7 naman? Yung Region Western 7? Yes, yung Western Visayas po, yung affected area po, aside from Cebu. Yeah, yung Bacolod. Bacolod, normal na din ang operation na yan after 30 minutes na-clear na yung runway. So nakababa yung mga aeroplanong papasok dyan kagabi, no, after the earthquake. Then, ang report sa amin doon sa Visayas, yung Calbayog, Ilongos, Maasim, Ormoc at Tacloban, normal naman po at walang mga damages yung structure natin dyan. Okay, that's good. Spokes, batay din po sa, may nakita po kaming report na rin, initial report po ng CAAP kaninang umaga po na nagsagawa po ng runway inspection dito sa nabanggit nyo sa Bacolod. Okay na po ba ito? Back to normal? Balik operation na po? Yes, tama po. Kagabi po nag-operate na yan. Kaya lang, siyempre, madilim. Kaya kinakailangan double check ngayong umaga. Visually, nakita naman at maayos naman po. Okay. So, meron naman po ba tayong mga, security measures in case po itong, kasi I'm sure meron po mga aftershock. So, meron po ba tayong mga security measures for this po? Yes, naka-red alert naman po yung ating mga tao, especially dyan sa affected areas na yan. At alam na nila yung procedure sa kung sakaling magkaroon ng aftershock. Okay. And inyong mensahe na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service, sir? Well, sa mga gumagamit po ng paliparan dito sa ating kapuluan, may i-assure po namin na ligtas at safe itong ating maglalakbay dito sa mga paliparan ng CAAP. Okay. Thank you po, Spokes, sa inyong oras. Maraming salamat po. Magandang hapon. Magandang hapon. Yan po si Sir Eric Apolonio, ang spokesperson po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, at nagbigay po sa atin ng update tungkol nga po sa estado ng ating mga paliparan dito po sa affected area, particularly ang Cebu po. Sabi niya ang Mactan at Bantayan po yung mga paliparan na talagang nakalocate sa Cebu kung saan po nangyari itong 6.9 magnitude na lindol. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan sa iba pang mga balita,
Satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas ayon sa Social Weather Station o SWS. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Nadagdagan ng mga Pilipinong nasisihan at kumpiyansa sa liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon niya sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS. Batay sa survey na isinagawa mula June 25 to 29, lumalabas na 46% ng mga Pilipino ang nasisiyahan sa pamumuno ng Pangulo. 19% naman ang undecided, habang may 36% ang hindi kontento. Ang pinakabagong rating ay mas mataas ng 20 puntos at malaking improvement mula sa resulta ng survey noong nakaraang Abril 2025. Katumbas din ito ng net satisfaction rating na plus 10 na nasa moderate. Ayon pa sa survey, tumaas ang kumpiyansa sa Pangulo sa lahat ng lugar, kung saan pinakamataas ang satisfaction rating sa Balance Luzon na sinundan naman ng Metro Manila. Kung ikukumpara rin sa April survey, tumaas ng 35 puntos ang satisfaction ng mga respondents sa Mindanao region. Ang naturang survey ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa buong bansa. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, balikan muna natin ang ating balitaan tungkol po dito sa magnitude 6.9 na lindol po dito po sa Cebu City. At sa puntong ito ay makakausap po natin ang Senior Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si Sir John Lery Deximo. Magandang araw po, Sir John Lery. Hello po, good afternoon. Good afternoon po, sir. Maraming salamat po sa pagpapaulak sa aming imbitasyon. Ngayon, makikibalita nga po kami tungkol dito po sa ating lindol na unfortunately po ay marami pong injuries and casualty na kasalukuyang bineberipika. So, yung napauna pong balita, Sir John Lery, ito po ay ang pinaka-affected po is sa Bogo City. Yes, sir? Medyo choppy po. Hindi ko po marinig yung okay. Hello po, mas okay na po ba ngayon? Ayan, better na po. Okay. That's good. Okay. Yun nga po, makikibalita kami, sir. Yung pinaka-affected po, base sa initial na ulat, ay yung Bogo City. So, i-confirm na rin po namin. Ito po ba yung epicenter ng lindol po? Yes po. Sa current update po ng nilabas po namin sa FIVOX, ang epicentro po ng lindol ay nasa may City of Bogo sa Cebu. Okay. At saan sa mga lugar po, aside from Bogo City na pinakalubhang na apektuhan, ay saan lugar pa po yung apektado maliban po sa lugar na ito? Bukod po sa may Cebu province, meron pong affected ng mga provinces malapit po sa pinangyarihan ng lindol. So, kabilang po dito yung sa may Negros Oriental, sa Negros Occidental, meron po tayong mga naramdaman po yung lindol po dyan sa mga lugar na yan. Okay. Meron din po sa Bohol, sa Leyte, sa may Sorsogon, sa Samar, Eastern Samar, yun po. Hanggang sa Surigao po umabot po yung lindol na nangyari po kagabi at naramdaman po nila ito hanggang Mindanao area. Okay. And sir, nagva-vary naman po siguro yung intensity, papalayo sa epicenter, mas mahina po. Tama po ba? Yes po. Okay. Mas malapit po sa epicenter, mas malakas. Habang lumalayo po, ay mahina po yung intensity na naramdaman. Okay. And as of siguro ngayon na lang ang basehan natin, 2 p.m., mga ilan na po ang naitalang aftershocks? Okay, so sa ngayon po, as of today, meron na po tayong naitatalang 795 na mga aftershocks na itatala po natin dito ngayon, no? At 4 po dito ay na felt events at nagre-range po ito ng 1.4 to 4.8.
1.4 to 4.3. Okay, yung 4.3 medyo malakas pa rin. 4.8 po. 4.8, sorry. 4.8. And sir, inaasahan po bang mas marami o mas kukonti na ang aftershocks? Sa pag-monitor po namin sa ngayon, we can expect aftershocks in the epicentral area, no? So itong mga aftershocks na po na to ay magpe-persist for several days or weeks, no? Sa ganitong klase pong magnitude, ganun po ka even months, no? Baka umabot po ito ng months. At maaaring magkaroon po tayo ng some of these aftershocks ay maramdaman natin near sa mga malapit po sa epicenter na dito. Opo. Sir John Larry, usually po kasi iniisip ng mga tao na ang aftershock po is parang mas mahina compared doon sa major talaga na lindol. Kadalasan po ba ang aftershock ay mas mahina talaga o may posibilidad na makaramdam ng aftershock na malakas-lakas? Yung ito pong ganitong klaseng lindol, inaasahan po natin na ang mga sumusunod pong mga mangyayari ay yung mga mahihina ng mga aftershocks, no? Kung sakali pang magkaroon ng magnitude 5 ay maaari pong may kalakasan po ito ng bahagya, no? Pero hindi na po kasing lakas nung nangyari pong 6.9. Okay, yun. Malinaw po yun, no? Posible pa rin po makaranas ng mas malalakas na aftershock, pero siguro, sabi ni Sir John Larry, magnitude 5, pero hindi na ito aakyat doon sa 6.9, ano? And sir, please educate us na lang po. Sabi, tectonic in origin po ang nasabing lindol. Ano po ang ibig sabihin nito? Pag sinabi po natin tectonic in origin, itong earthquake, ibig sabihin po ang pinangyarihan o yung source po o yung earthquake generator po nito ay nasa mga aktibong faults po natin or trenches, no? So sa nangyari po kagabi, since nasa dagat po o katubigan yung epicentro po ng lindol ay na ang fault po na gumalaw, possible po na gumalaw po dito ay yung mga offshore faults po natin within the epicentral area. Okay. And Sir John Larry, ano-ano po ang mga pag-iingat na kailangan gawin ng ating mga kababayan sa Cebu kasalukuyang dito sa kasalukuyang sitwasyon na ito? So doon po sa yung mga kasamahan po natin, kababayan natin sa Cebu, yung mga affected communities, we should always prepare for aftershocks, no, as I have mentioned, no? So we recommend na yung mga tao po kapag nakaramdam po ng malakas na aftershock ay mag-cover and hold po, no? Kasi there are heavy furnitures or objects na maaari pong matumba at tumama po sa ating mga sa ulo, no, na pwede nating ikamatay o ikasugat ng ating balat, no? Yun po, no? Kasi ngayon sobrang dami ng naitalang mga casualties tsaka mga injuries dahil po sa mga nagbabagsakang mga heavy objects tsaka hanging objects, no, mga furnitures. Tapos yung mga visible cracks, no? Opo. Yung mga damaged buildings tsaka infrastructures na pwede pong lumala, no, for the succeeding mga felt or mga aftershocks na mangyayari po. So if ever mayroon pong napansin na mga pitak na sa mga kabahayan, no, i-consult po natin sa ating mga municipal or city engineering office para ma-inspect at mabigyan po tayo ng advice. Yung mga civil engineers na po from local government, tsaka yung mga organization ay magsagawa po ng inspection ng mga buildings tsaka infrastructure kung ligtas pa po itong tirahan o hindi na, no? Dapat po yung mga structurally compromised building should not be reoccupied unless certified na safe ng ating mga engineers. Tapos mag-ingat din po tayo sa mga slopes na possible po bumigay kapag magkaroon ng malakas na aftershocks na magkaroon ng landslide, ganun po, no? Tsaka mag-ingat din po tayo sa mga rumors, no? Yung mga fake news na pwede pong mag-cause ng panic, no? Yun po yung ina-advise po namin sa Feebox at i-avoid po natin yung pag-share nito sa
public o sa ating mga social media accounts. Tama po yan, no? Lalong-lalo na po nagkukos ng panic ang minsan mga fake news pa. Sir John Larry, nabanggit niyo po kanina kapag structurally compromised na po na tirahan ay hindi na pwedeng puntahan. Siguro the same goes with yung nakita po kasi namin na monitor namin sa mga ilang videos na meron pong mga churches na talagang na may na-compromise din masasabi. So ito po ay hindi na rin pwedeng yung mga gustong magsimba or hindi na pwede po yun, ano? Opo. Kasi medyo malala po yung mga na-damage po sa mga, especially dun sa Bantayan Church. Opo. Okay. Yun. And also, siguro ang inyong mensahe na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service, sir. Opo. Ang mensahe ko na lang po, palagi po tayo mag-ingat at palagi pong maging alerto, dahil po sa sunod-sunod na mga paglindol na dulot po ng magnitude 6.9 na earthquake kagabi po, Kami naman po dito sa BVOX, we're continuously monitoring yung mga events and will provide information at additional information sa public, So may mga monitoring stations naman tayo na malalapit dun sa area, and then we will dispatch or deploy yung quick response team namin para i-assess yung mga hazards at magkandak ng information or IEC campaign para mabawasan yung takot ng publiko at saka magbigay din ng recommendations sa LGU kung ano po yung dapat nilang gawin. So palagi po tayong maging handa at mag-ingat po palagi. Ayun. Maraming salamat po, Sir John Larry Deximo, sa oras na ibinigay niyo po sa amin at sa ating mga tagapakinig. Mag-ingat din po kayo, lalo na po ang mga kawani ng FIVOX na nasa field work ngayon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, sir. Salamat din po. Okay, yan po si Mr. John Larry Deximo, Senior Science Research Specialist po mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, puntahan naman po natin ang iba pang mga balita. Reforma sa gobyerno kailangan gawin para manumbalik ang tiwala ng tao ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Walang habas na pang-abuso sa kapangyarihan at pagkaganid dapat nang mawakasan. Magbabalita si Alvin Baltazar. Bigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan ang reforma sa pamahalaan sa gitna ng labis ng pagkadismaya ng maraming mga Pilipino dahil sa anyay pagkalunod na sa patong-patong na isyu kabilang na ang korupsyon. Ayon sa Pangulo, ito lang ang paraan para muling maibalik ang tiwala ng taong bayan na anyay pagod na, dismayado at galit sa mga pangyayari. May dahilan, sabi ng Pangulo, na magalit ang taong bayan na anyay bunga ng mahabang taon ng pagkadismaya sa mga kapalpakan at mga pangakong hindi natupad. Hindi niya dapat ay pagwalang bahala ang galit ng mga tao at sa halip ay dapat naharapin, maging mapagpakumbaba at magbigay ng konkretong solusyon. Pagbibigay din pa ni Pangulo Marcos, dapat nang matuldukan ng walang habas na pang-abuso sa kapangyarihan habang dapat na din aniyang mawakasan ang kasakiman. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Dismayado ang maraming Pilipino dahil sa mga patong-patong na isyong lumulunod sa kanila araw-araw. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. And as I have said before, their rage is valid. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Utang ng national government bumaba ng 95 billion pesos sa buwan ng Agosto 2025. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Bumaba ng 95.07 billion pesos o katumbas ng 0.5% ang kabuang utang ng pambansang pamahalaan sa pagtatapos ng Agosto 2025. Ito ay bunsod ng ganap na pagbabayad ng pinakamalaking lokal na bond ngayong taon na nagkakahalaga ng 516.34 billion pesos at ng mas malakas na piso na nagresulta sa pagbaba ng halaga ng panlabas ng utang ng bansa.
Ayon sa ulat, bumuti rin ang balanse ng utang ng bansa matapos tumaas ang bahagi ng domestic debt sa kabuang utang na 69.2% mula sa 68.9% noong nakaraang buwan. Itinuturing itong mas paborable dahil mas ligtas ang lokal na utang laban sa pagbabago ng halaga ng piso at dolyar at nakikinabang ang ekonomiya sapagkat ang inutang ay pangunahing mula sa mga Pilipino mismo. Bukod dito, bumaba rin ang guaranteed debt ng gobyerno sa 346.46 billion pesos, mas mababa ng 6.51 billion pesos. Tiniyak ng Bureau na patuloy itong magpapatupad ng maingat na pamamahala at responsableng pangungutang upang matiyak na ang lahat ng hakbang ay nakaayon sa inklusibo at mataas na paglago ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Kongreso nagkasundo sa pagsusulong ng 44 na legislative agenda para sa 20th Congress sa naganap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Nasa 44 na legislative agenda ang tinukay ng Malacanang at Kongreso na bibigyang prioridad sa ilalim ng 20th Congress na layong iangat ang buhay at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, palawakin ang social services ng gobyerno, i-modernize ang pamahalaan, siguruhin ang energy security ng bansa at patatagin pa ang Pilipinas para sa mga hamon sa hinaharap. Kabilang dito ang amendments para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, amendments sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act, pagbuo sa Department of Water Resources, Waste to Energy Bill, EPIRA amendments, National Land Use Act, Excise Tax on Single-Use Plastic, Blue Economy Act, Rights to Information Act, amendments sa Anti-Money Laundering Act, Philippine Civil Registration and Vital Statistics Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, amendments sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, General Tax Amnesty, kabilang rin ang pag-amyenda sa Fisheries Code, pag-amyenda sa Rice Tarification Law, pag-amyenda sa Biofuels Act, Cybersecurity Act, pag-amyenda sa National Building Code at National Reintegration Bill. Kabilang rin dito ang Presidential Merit Scholarship Program, disqualifying relatives of official in government contracts, fair use of social media, AI and Internet technology in elections, at Magna Carta for Barangay. Binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pag-amyenda sa Local Government Code at Rice Tarification Law dapat nabigyan prioridad at komprehensibong balangkasin upang masiguro ang pagiging epesyente ng pamahalaan at ng agricultural competitiveness ng bansa ay mananatiling sentro para sa progreso ng Pilipinas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Party list solo na nawagan sa agarang pagtatalaga ng bagong ombudsman sa gitna ng mga reklamong sinasampa ng Independent Commission on Infrastructure sa flood control scandal. Balita mula kay Kathleen Forbes. Nanawagan si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa Judicial and Bar Council at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpili at pagtatalaga ng susunod na ombudsman. Ginawa ni de Lima ang panawagan matapos irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban kay dating Angko Bicol Party List Representative Zaldico at 17 iba pang individual kaugnay sa 290 million flood control project sa Oriental Mindoro. Giit niya sa lawak ng sabuatan at sa dami ng sangkot ng mga mambabatas at opisyal ng gobyerno sa maanomalyang flood control projects, kailangan na ng isang regular na ombudsman na tunay na makakatutok at tutugon sa mga reklamong lalapag sa kanilang tanggapan. Posible rin anya na magrekomenda pa ng karagdagang kaso ang ICI habang nagpapatuloy ang investigasyon nito dahilan para lalong dumami ang trabaho ng ombudsman kaya't lalong kinakailangan ng isang regular na pinuno ng tanggapan. Idiniin din niya na bilang tanod bayan ng bayan, tungkulin ng ombudsman na maging mabilis, seryoso at patas sa pag-usig ng mga kasong may kinalaman sa kategoriyaan upang mapanagot ang mga tibuling opisyal ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news sa Antabayana ng Regional News. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mahigit 400 alagang hayop sa isang bayan sa Pangasinan na handugan ng libreng bakuna kontra rabies ng lokal na pamahalaan sa pagunita ng World Rabies Day. Si Verna Beltran, adaban ng RP Dagupan sa balita. Matalunggaring suginawan free anti-rabies vaccination drive od Mangaldan, Pangasinan bilang parte ya selebrasyon niya World Rabies Day karuman na sa local government unit. Ginapuan sa Bitlan vaccination drive ya alas 9 ya kabusan hanggang alas 12 ya kaagwan at municipal hall grounds. Lukas suginawan aktibidad at amin ya pet owners at balay no inengganyoan ng Mangaldan Mayor Bonafe de Vera Paraino irekabaluyan ton ibaan so sa LGU at kampanya daran niya na magmaliw na rabies free municipal so Abitlan Balay. Unang ad LGU masulok ya 180 na pet owners so akisakaya ng pabakunay alagadaran niya kontra rabies. Datos na mawa katibukulan na 4 na lasos sa 14 na alagan na pusa tan aso. So abakunaan na dinauluan ng Dr. Wilino Zacarias, veterinarian 2. Tema at sayan taon na World Rabies Day at kumilos ngayon ikaw, ako at komunidad. Imbaga ni LGU sa kayso pantuturok na anti-rabies vaccine ya maxilla remedyo tapen napigilan so rabies at alagan ayop. Malala po Radyo Pilipinas Dagupan, Shak si Verna Beltran adaban para Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahalagahan ng inobasyon at digital transformation sa pagnenegosyo, tampok sa Mountain Province Provincial Micro, Small and Medium Enterprises o MSME Summit. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontok. Nang tutok iti inobasyon ken digital transformation na talantan iti naangay at 2025 Provincial Micro, Small and Medium Enterprises wenno MSME Summit dito'y bontok idi napalabas alawas. Iti mensahe ni dati DTI Regional Director Juliet Lucas inbaga na kadagiti MSME adagiti kabaruan at teknolohiya ket kasapulan ita anapartak ti panagduras ti ekonomiya. Inanlukoy na dagiti negosyante apalawaan ti abilidad ken panangawat dak ng runa iti teknolohiya ken baro nga ideya tapno makasurot iti international a merkado. Inbagamat ni DTI Provincial Director Mabel Banggawan adagiti MSME ket dakkel akamda iti panagduras ti lokal nga ekonomiya. Inbingay na pay ti Philippine MSME Development Plan 2023 to 2028 amang panggap amang papigsa iti enterprise competitiveness. Ti MSME Summit ket insayang ka ti DTI iti tulong ti Provincial MSME Council ken ti Provincial Government ti Mountain Province. Manipod dito'y bontok, Donna Cawisbalio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan ng lungsod Tabuk pinangalanan bilang 2025 Kaunlarang Pantao Awardee. Si Renziro Joaquin ng RP Tabuk sa balita. Naganan iti siyudad iti Tabuk as 5 national finalists para iti 2025 Kaunlarang Pantao Award. Inpakamura ito ni City Population and Development Office Head John Allen Kisser, ti LGU Tabuk. Sakbay iti awarding into November 26, in-interview iti panakabagi iti Commission on Population and Development Division ken LGU counterpart ni City Mayor Darwin Estraniero may naig iti raytoy. Kabeta na iti interview in datagmat ni Kisser iti kang runaan nga programa na ng runa iti Human Development, Inclusive kan Sustainable Population Management. May paligipay nga sakbay ti rito apan nakabigbig adan imo na anaawat nga pamadayaw ti City Population and Development Office iti LGU Tabuk. Manipod DZRK Tabuk City, Renziro Joaquin ang ipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Taal Volcano nakapagtala ng minor phreatomagmatic eruption kaninang alas 2 ng madaling araw. Detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Nakapagtala ng minor phreatomagmatic eruption ng Bulkang Taal kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon sa opisyal na tala ng PHIVOLCS, nagsimula ang minor eruption bago mag-alas 2 ng madaling araw at nagtapos bandang alas 2:15. Nakapagbuga naman ito ng abo na aabot sa 2,500 meters ang taas. Sa pinakahuling 24-hour monitoring report ng PHIVOLCS, nagkaroon nila ang Taal ng 2 volcanic earthquakes. Umabot ang temperatura ng main crater ng 68.7 degrees Celsius habang naitala ang nasa 563 tons per day na sulfur dioxide emission sa bulkan noong September 27. Meron namang mahinang pagsingaw na umabot sa 500 metro patungong Timog Kanluran. Sa kasalukuyan, mayroong pamamagang nakita ang PHIVOLCS sa Taal Volcano Island. Patuloy naman ang lokal na pamahalaan sa pagpapaalala sa publiko na maaari pa rin magkaroon ng biglaang steam-driven na mga pagsabog, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pagsingaw ng toxic gases malapit sa bulkan. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island, partikular sa main crater at daang Castilla Fissures, pati na rin ang pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Faith program sa lalawigan ng Palawan mas pinalalakas sa mga munisipyo. Mag-uulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Mas dugang pang impapawayang sa probinsya ang Palawan ng programang Food Always in the Home of Faith ang gobyerno ang probinsya ang Palawan pagi sa Provincial Agriculture Office o PAO. Katuyuan niyang faith nga masiguro ang bastante ag masustansyang pagkan sa karanan ang kada pamilyang Palawenyo. Tingadigi ag katiner ang PAO sa darason nga mga buraten sa mga munisipyo ang Quezon, Rizal ig Batarasa sa sur ang probinsya kanu lamang. Paridad ang asambit nga mga munisipyo tengad kabilang ang mga dya, sami matatas nga betang ang malnutrisyon base sa Operation Timbang Plus ang Provincial Nutrition Office. Katabid sa mga aktibidad ang pag-inganyo sa mga benepisyaryo nga magtanim ng mga gulay, saan mga sular pagi sa pagpantaw ing mga alibutod ig mga taranamdan. Ang Food Always in the Home program ay parte ang Palawan Provincial Nutrition Action Plan 2025 nga mi katuyo ang pabaskagan ng lokal nga patubas, ang magkatinir i-access sa masustansyang pagkan para renda sa mayad nga kalawasan, papakon sa monlad nga komunidad. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, dya si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samar State University o SSU at Eastern Visayas State University o EVSU pumirma ng kasunduan para sa pagpapalakas ng pananaliksik. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Formal nga nagperma ang Samar State University o SSU ngan Eastern Visayas State University o EVSO san usa nga Memorandum of Understanding kasan kolop para pakusgon ang pagbubligay sa larang san panaliksik, edukasyon ngan community engagement. Ginpangunahan nera SSU President Dr. Redentor Palencia ngan EVSO President Dr. Dennis De Paz ang pagpermasan kasarabutan nga nagtutuyo nga magbubligay sa capacity building, faculty development ngan mga proyekto sa panaliksik, kalakip-liwat an bahin sa infrastruktura, teknolohiya, kinaadman ngan pagproteher sa intellectual property rights. Tumambong sa permahan an pipera nga opisyal matikang sa duha nga universidad ngan basar sa kasarabutan maglalansar an SSU ngan EVSO san mga seminar, workshop, training and research publications, pati na ang paggamit san mga pasilidad ngan resources. Katuyuanan san alyansa nga mas mahugot nga pakusgon ang kultura san panaliksik ngan extension programs ngan makagambag sa pag-uswag san rehiyon, pinaagi san kinaadman, inobasyon ngan pagserbe sa komunidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga local government unit o LGU employees ng bayan ng San Miguel, Surigao del Sur sumailalim sa Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI Users Training. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Ang Local Government Unit o LGU sa lungsod sa San Miguel, Surigao del Sur, pinanguluhan ni Municipal Mayor Michael Corilla, kauban ang Department of Information and Communications Technology o DICT Caraga, malampusong nagpahigayon sa Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI Users Training alang sa mga empleyado sa LGU. Amang pagbansayo sa kadakong lakang padulong sa digital transformation sa LGU nga nagtinguha sa masigurado, kasaligan og transparent nga mga transaksyon sa gobyerno. Gipakusgan niini ang kapasidad sa lungsod sa paggamit sa moderno og luwas nga teknolohiya nga nagapanalipod sa integridad sa datos, nagapalambo sa cybersecurity o nagapasayon sa epektibo og responsable nga paghatod sa serbisyo publiko. Tungod sa ligon nga pagtinabangay tali sa LGU San Miguel og DICT Caraga, nagpabilin ang LGU nga nagasuporta sa mga inobasyon og teknolohiya isip yawi sa pagtukod sa usa ka transparent, future-ready o people-centered governance. Subay niini, gipaygayon na maong kalihukan dito sa EOC Conference Room, MDRRM Building, Barangay Tina, sakop sa Baong Lungsod. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Groundbreaking ng dalawang silid-aralan isinagawa sa Alipaw. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Holo. Yaon ang groundbreaking ceremony hapaginang sinadwa bilik pag-iskulan iban sina Hambok Health Station habarangay upper sinumaan Talipaw Sulu. Dungan hay ni piang day sabing barangay visitation program amintawag Project Reham at our responsive engagement for holistic assistance in the margins. Bagsuday niya supay mapasok yung pagsangsa pa mga raayat dito sa Talipaw. Piagauhanan inasabot pa karadyaan ni the Mayor Reham Tulawi, iban ni Vice Mayor ni Vocadnisar Tulawi, sina local governments in Talipaw. Hatulong tawang sina ng Ministry of Public Works First District Engineering Office, Department of Education, Ministry of Social Services and Development, Ministry of Health, AFP, Barangay LGU, iban sina kaibanan pa. Nasabot day sabi Mayor Tulawing kaibanan pa mga development project kaini. Bianasin pag-aukab sina Rural Health Unit, amin bago piyarayaw, turnover sin pa sa Lubong Center, iban dump truck, amin aumpay ni ganap, pa mga barangay, iban sin kaibanan pa. Day nga RP Holo, ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Ipinanatili ng Asian Development Bank o ADB ang growth projection nito para sa Pilipinas ngayong taon habang bahagya namang tinapyasan ang outlook para sa 2026. Sa inilabas nitong Asian Development Outlook, ipinanatili ng ADB sa 5.6% ang GDP forecast nito para sa Pinas ngayong 2025 habang ibinaba naman sa 5.7% mula sa naunang projection na 5.8% ang GDP growth sa susunod na taon. Ayon kay ADB Country Director for the Philippines Andrew Jeffries, ang nasabing outlook ay sumasalamin sa katatagan ng bansa sa gitna ng nagbabagong trade at investment policy sa global environment maging tumaas na geopolitical uncertainties. Sa kabila ng mga kawalang katiyakan, naniniwala ang multilateral lender na maaalpasan pa rin ng Pinas ang mga ganitong pagsubok buwad sa matatag na domestic demand at nasusustineng investments maging ang accommodative policy nito. Samantala, bukod sa GDP projection, ibinaba rin ng ADB sa 1.8% mula 2.2% ang inflation forecast nito para sa bansa ngayong taon. Ipinanatili naman nito ang 3.2% na inflation forecast para sa 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nakapagtala ng double-digit decline o pagbaba ang trade deficit ng bansa noong Agosto. Sa inisyal na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ng $3.54 billion ang balance of trade in goods noong Agosto, 19.4% na mas bababa kumpara sa $4.39 billion na naitala noong Agosto ng 2024. Ang kabuuang export sales ay tumaas ng 4.6% o $7.06
billion mula sa 6.75 billion noong Agosto ng nakaraang taon. Ayon sa PSA, pangunahing exports pa rin ng bansa noong Agosto ang electronic products kung saan umabot ito sa 3.87 billion Sinusundan naman ito ng iba pang kategorya na mineral products, machinery at transport equipment. Pagdating naman sa trading partner, nanguna ang Hong Kong na may export value na aabot sa 1.19 billion o 16.9% ng kabuuang exports sa nasabing buwan. Kabilang din sa major trading partners ng Pinas ay ang Estados Unidos, Japan, China at Taiwan. Samantala, abot naman sa 10.60 billion ang halaga ng imported goods sa nasabing buwan, 4.9% na mas mababa kung iahambing sa 11.15 billion na naitala noong Agosto ng 2024. Pagdating sa commodity group na may mataas na import value, pinangunahan nito ng electronic products na may halagang 2.74 billion habang nakabuntot ang mineral fuels, lubricants and related materials at transport equipment. Top sources ng imports noong Agosto ay China, South Korea, Indonesia, Japan at United States. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binigyang diin ng Cement Manufacturers Association of the Philippines Incorporated o CIMAP ang proteksyong ibinibigay sa kanila ng Provisional Safeguard Duty na ipinapataw sa imported cement. Marso ngayong taon nang ipatupad ang Provisional Safeguard Duty sa imported cement na tatagal naman ng 200 araw. Ayon kay CIMAP Executive Director Ray Baha, nararapat lamang ang nasabing duty upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang lokal na industriya at napoprotektahan ang mga manggagawa sa bansa. Naniniwala rin itong hindi magresulta sa mas mataas na presyo ang nasabing polisiya at mas matutulungan pa ang lokal cement industry mula sa anyay hindi patas na kompetisyon mula sa ibang bansa. Sa datos ng grupo, lumalabas na nasa 7.6 million tons ang imported na semento noong nakarang taon, kalakhan ay mula Vietnam. Ipinunto ng CIMAP na hindi na kinakailangan ang nasabing importation dahil nasa 51 million tons ang local capacity noong nakarang taon habang nasa 35 million tons naman ang demand. Dahil sa mataas na supply at mababang demand ng semento, nagpababaan nila ito sa produksyon o pagkalugi ng nasa 5 bilyong piso, pagkabawas ng trabaho at mas mabagal na operasyon. Ipinalawanag pa ni Baha na walang subsidiyang natatanggap ang lokal na industriya, hindi gaya ng nasa ibang bansa, kaya naman importante sa kanila ang ipinatupad na duty sa imported na semento. Dagdag pa nito na kailangang maprotektahan ng local players, lalo't aabot sa 130,000 direct at indirect jobs ang ambag ng industriya sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Aabot sa lampas 3,000 piraso ng uncertified at non-compliant household appliances na may halagang 13.2 million pesos ang nasabat ng Department of Trade and Industry o DTI mula sa ikinasa nitong operasyon sa Bulacan kamakailan. Ayon sa ahensya, ilan sa mga nakumpiska ay mga di-sertipikadong electric kettles, fans, pressure cookers, rice cookers, multi-cookers, induction cookers at blenders. Isinagawa ang operasyon ng mapag-alaman ng DTI online monitoring team na ang mga nasabing produkto ay ibinibenta online ng walang kaukulang markings. Isang online test by rin ang nagkumpirma ng kawalan ng Philippine Standard o PS marks ng mga produkto maging ang kawalan ng Import Commodity Clearance o ICC marks. Bukod sa pagkakasamsam ng mga produkto, naisyuhan ang establishmentong nagbibenta ng mga uncertified product ng notice of violation at binigyan ng 2 araw para ipaliwanag ang pagbebenta ng mga ito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, unang araw sa buwan ng Oktubre taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 58 pesos and 15 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 45 pesos and 11 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos and 16 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 47 centavos sa Hong Kong dollar, 78 pesos and 22 centavos sa United Kingdom pound, 68 pesos and 26 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 77 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 51 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Maya-maya, makalipas lamang po ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita. Una sa ating listahan ang tennis. Mabigat ang first round ang naalpasan ni Filipina tennis star Alex Ayala nitong Martes dahilan para makasampa na ito sa ikalawang sigwada ng 2025 Suzhou Open sa China. Sa kanyang match kontra Katarzyna Kawa ng Poland, matinding sagutan ng palo ang naestablisan ng dalawang manlalaro kaya lumawig ang tunggalian sa 3 sets. Nakadagdag din sa pagtagal ng laban ang pag-ulan sa venue kaya naman halos 2.5 oras ang naging laro ni Ayala at Kawa. Unang naposte ni Ayala ang 6-3 sa first set habang bumawi naman ang Polish opponent sa ikalawang frame gamit ang 3-6. Sa deciding set, nakalawit ng 20-year-old Pinay tennis player ang 7-5 na score dahilan para maselyuhan nito ang panalo sa laban. Mula sa tagumpay sa first round, sunod na asignatura naman ng tournament 4th seeded na si Alex, ang Belgian player na si Greet Minen na wagirin kontra wildcard Shihan ng China. Bukod sa tournament prize na aabot sa $1.3 million, target din ni Ayala na mapabango pa ang ranggo nito sa WTA at makakuha ng sapat na eksperyensya para sa lalahukan nitong bigating tennis open sa hinaharap. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa local scene naman ng tennis, marcha na sa third round ng Philippine-Colombian Association o PCA Open Tennis Championships si Johnny Arcilla matapos payukurin ang katunggalin nitong si Miguel Iglupas nitong Martes. Unang set pa lamang ay dinomina na ni Arcilla ang match gamit ang naitukod na 6-3 habang binutatanan nito si Iglupas sa second frame sa pamamagitan ng 6-0. Dahil sa panalo, abante na sa next round si Arcilla at makakaharap si Ronald Hoven na kapapayukod lang din kay Lucien J. Cayman gamit ang pares na 6-2 sa dalawang sets. Bukod kay Arcilla, talon na rin sa ikatlong sigwada ang top seed at defending champion na si Albert Lim Jr. maging ang second seeder na si Jed Olivares. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Mula tennis, baling naman tayo sa paghahanda sa SEA Games. Magiging bigatin ang delegasyon ng Pilipinas sa ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games, hindi lamang sa bilang, kundi sa mga Olympian at Filipino sports sensation na ipaparada sa multi-sports event. Ayon kay Chef de Mission Raul Canlas, aabot sa humigit kumulang 2,000 manlalaro, coaching staff, administrative at support services ang ipadadala ng bansa sa Thailand sa Disyembre bilang na maituturing niyang pinakamalaki. Ilan sa mga inaasahang headliner ng Team Philippines ang ilang Olympian gold medalists na sina Carlos Yulo ng gymnastics, Heidelin Diaz ng weightlifting, pole vault world number 11 na si EJ Obiena at tennis world number 58 na si Alex Iyala. Ani Canlas, buhat sa nasabing bilang ay target ng Pinas na masilat ang ikatlong pwesto sa torneo, lalo't aminado na itong maseselyuhan ng host country na Thailand ang top seed at malaking hamon ang dala ng Vietnam. Kumpiyansa rin ito na may mga karagdagang medalya na masusungkit ang Pinas buhat sa dami ng events na sasalihan nito kabilang ang mga bagong laro na aarangkada sa biennial meet. Maalalang nagsettle lamang sa 5th place ang Pilipinas sa huling edisyon ng regional meet noong 2023 na pinangunahan ng Vietnam, Thailand bilang second placer, Indonesia na nag-third place at host country Cambodia na tumapos bilang 4th place. 2019 nang huling makuha ng Pilipinas ang overall championship sa SEA Games matapos ang paghakot ng 149 golds, 117 silvers at 121 bronzes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang sports balita, inialay ni Philippine National Volleyball Federation President Tatsu Zara sa Pinoy fans ang tagumpay ng bansa sa hosting ng 2025 FIVB Men's World Championship. Ayon kay Zara, hindi magiging matagumpay ang hosting ng Pinas sa World Championship kung hindi dahil sa Filipino volleyball fans na sumuporta sa torneo mula opening round hanggang finals. Partikular na tinukoy nito ang lampas 16,000 fans na nagtungo sa Mall of Asia Arena para saksihan ang championship match sa pagitan ng Bulgaria at Italy. Maski ang ilang foreign volleyball players ay naandig sa cheer ng mga Pinoy at sinabing para na rin silang nasa kani-kanilang mga bansa mula sa suporta ng mga Pilipino. Bukod sa Pinoy fans, malaki rin ang pasasalamat at pagkilala ni Zara sa local organizing committee na walang pagod sa pagseserbisyo, maitaguyod lamang ang hindi matatawarang edisyon ng torneo. Sa kabila ng tagumpay na ito, aminado naman ang tumatayo ring Asian Volleyball Confederation President na marami pang dapat i-improve ang bansa sa pag-host ng ganitong event na siya namang magagamit sa 2029, ang taon kung saan ang Pinas din ang magsisilbing punong abala sa Women's World Championship. Bukod sa hosting, nakatuon din si Zara at ang national team sa paghubog ng kanilang kakayahan mula sa mga ganitong experience. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga may init na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik na Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito.
Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Simula ngayong linggo ay mapapanood na sa Netflix ang Out of Order na pinagbibidahan ni Alden Richards, Noni Buencamino at Heaven Peralejo. Ito ang kauna-unahang pelikula na nagawa ni Alden bilang isang direktor. Para sa kapuso aktor ay kakaibang karanasan na pagsabayin ang pagiging aktor at direktor sa isang proyekto. Quote and unquote, mahirap siya. I think the most challenging part of being a director is making your actors believe in you. Since this is my debut as a director, binuhat nila akong lahat. Nagbuhatan kami lahat dito sa pelikula. I read the script 5 times. Di ako makatulog sa gabi. Everyone looks to you in terms of command. I told myself parang dapat hindi mo masyadong ginagawang mental lahat. Just go with it. Yan ang bungad ni Alden. Bilang paghahanda bago gawin ang pelikula ay kinailangan pa umanong magkaroon ng immersion ng kampo ng aktor at direktor sa mismong loob ng korte. Quote and unquote, nag-immerse kami. I went to the QC Hall of Justice to sit down, actually see litigations happening every day for 1 week, and then we got lawyers na writer, lawyers by profession pero nagsusulat. Naging mabusisi sa lahat ng detalye ng naturang pelikula si Alden bilang isang baguhang direktor. Nagkaroon ng bagong perspektibo sa propesyon ang kapuso aktor dahil sa kanyang karanasan at pag-shooting. Bukod dito, mayroong tema ng korupsyon at social injustice ang bagong Netflix movie ni Alden. Para sa binata ay napapanahon ngayon ang kanilang proyekto dahil sa isyung kinakaharap ng bansa ukol sa korupsyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, ngayong linggo rin ipalalabas sa mga sinehan ang pelikulang The Last Virgin. Kabilang sa cast si Cherry Pie Picache at todo ang pakiusap niya na sana ay bumalik ang mga manonood sa mga sinehan. Quote and unquote, totoo naman yung sinasabi ni Direk Noel Naval saka ni Ate Mel Del Rosario. Matagal nang may pagsubok sa industriya natin kasi 'di ba hindi lang naman yun sa mga nangyayari sa atin ngayon yung nagbibigay ng challenge sa moviegoers. It's also because of the technology, ang daming platforms, economics, mas mura kung sa TV nila papanoorin pero syempre, ang lagi naming sinasabi, iba pa rin yung experience sa cinema. So sana, tulungan nyo kami na, to encourage people na bumalik sa sinehan. Pangalawa, marami tayong challenges ngayon. Siguro kasi ngayon nararamdaman ng tao yung hirap sa buhay.
kaya hindi na maiwasan dun din mag-express. Yan ang pakiusap na sabi ni Ms. Cherpay na ikinokonek sa kasalukuyang nagaganap sa ating bayan. Quote and unquote, but sana lang ayusin pa rin natin, wag tayo sanang umabot na hindi na tayo magbayad ng tax. Wag natin gawin yung ginagawa nila. Iayos pa rin natin, pero ipakita natin yung sama ng loob natin, yung frustration natin, yung galit natin. Tulungan natin yung dapat tulungan, tapos it really starts with us, sa atin talaga. Minsan talaga yung disiplina, magre-ripple effect naman yan eh. Pero tayo rin, kasi minsan pasaway. It's sad to say na ang Pilipino rin minsan pasaway. So unti-unti, and we really have to make a stand on any issue, kahit ano pang stand yan. Kasi kung mananahimik ka, doon mamamatay yung paano natin maipaglalaban yung maipaglalaban yung bansa na mahal natin. Yan ang dagdag na pahayag pa ni Ms. Cherpay na walang kurap na naniniwalang kapag may alak, may balak. Quote and unquote, hindi naman tayo mga bata, we all know that. Alcohol makes you bolder, less inhibited, so I think that's where the saying started. And yeah, totoo naman, yan ang hirit pa ng aktres kung manginginom ba siya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, itinanggi ulit ng inactive actor na si Derek Ramsey ang isyung hiwalay na sila ng kanyang asawang si Ellen Adarna. Sa IG stories, sinagot niya ang isang blind item na nagsasuggest na naghiwalay na silang mag-asawa. Quote and unquote, I'll just keep it very simple. There's no truth to anything that was said. That's it guys. That's all I have. Yan ang sabi niya. Matagal nang pinag-uusapang hiwalay na sila dahil base sa mga posts ng mag-asawa, hindi sila magkasama sa bahay. Malayo sa mga ipinopost nila noon na masaya at nagkukulitan pa kasama ang kanilang anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Junella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Pañano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.